Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Sohistro at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa ligong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagmamahal ng Diyos sa mga may kapansanan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Hesukristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 15 talatang 29 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Namangha ang mga tao na makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga pingkaw, nakalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 5 talatang 24 hanggang 25. Ito po yung mensahe. Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 13, talatang 11 hanggang 13 at 16. Ito po ang mensahe. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman. Gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi makaunat. Na makita ni Jesus sa babae, kanyang tinawag at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman, at ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ang babaeng ito mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya ay kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Patuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 17 at hanggang 19. Ito po yung mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig ay maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makita ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Papatuloy po natin sa kay Apostol San Pedro, 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21 hanggang 23. Ito po yung mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Tuloy po natin kay Apostol San Pedro pa rin, 1 Pedro Kabanata 4, talatang 12. Ito po yung mensahe. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakdahan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pagkihati sa hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang inyong kadakilaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo itong mensaheng ito ng ating banal na Panginoon mula doon sa Bagong Tipan, mula doon sa tema na pagmamahal ng Diyos sa may kapansanan. Ngayon po ay nais ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na bagamat nakikita natin na mayroong mga tao may mga kapansanan. So yun yung IDPs, yan yung yung mga tawag dito, yung mga PWDs, yung person with disabilities. So ngayon ay yung mga tao may mga person with disabilities, yan ay yan yung mga tao may mga kapansanan. So ngayon ay hindi sila pinababayaan ng ating banal na Panginoon Diyos. So itong ganitong klase ng mga tao na kaya sila ay isinilang na may mga
kapansanan, sila ay nais sa mga ganitong paraan ay naipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, kagaya ng ginawa ng Panginoon Jesucristo na kanyang pinagaling yung isang babae na yung kanyang pinagaling yung isang mula sa pagkasilang ay mayroong kapansanan. So pinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos para mapagaling yung ganong klase ng mga inborn na mga kapansanan. Yan. At kung paano gabayan ng mga may ganitong klase ng mga disabilities o person with disabilities. So aside from that, yung mga taong mayroong mga kapansanan, yan ay binibiktima ni Satanas o ng mga demonyo o naman sa mga espiritu na nasa kanila upang sila bigyan ng mga sakit. At dahil na rin doon sa pagkakasala ng ibang mga tao, tayo ay nagkakaroon ng mga sakit at tayo nagagawa ng mga ganyang klase na mga hindi mabuti noong mga kasama ng mga demonyo nga, or naging kadahilan din upang tayo ay mapahamak at magkaroon tayo ng ganung klase ng mga karamdaman. So ngayon ay hindi kahit ganoon ay siyempre doon sa mga ginawa ng kasamaan ng mga demonyo, kung kayo may mga disabilities, so yan ay noong mga panahon ng Panginoon Jesucristo, pinakita niya na yun ay kaya niya mapagaling, na yung mga may kapansanan na gano'n ay makalakad muli, o sila ay kung mapilay ka, makalakad ka, kung bulag ka, makakita ka. Yan, mga ganong klase, yung hukot na hukot, kanyang pinagaling. So ngayon yung mga ganun, kaya nga sabi niya, kinalagan niya mula dun sa ginawa ni Satanas sa kanya, na siya ay pinahirapan 18 years kuba yata, hukot kuba, ganun. Ngayon ay ito ay kanyang pinagaling sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So sa ngayon yung mga ganyang mga bagay ay napapagaling pa rin ng mga binibigyan ng pagkakataon, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para mapagaling yung iba't ibang klase na may mga ganyang klase ng mga kapansanan. At iba't ibang mga bagay na sila ay nagiging ginagabayan sila ng Diyos kahit sa ganung klase ng mga karamdaman. So meron pa rin tayong even though yung ating scientific medicine ay nakatutulong pa rin para yung mga ganyang klase na kahit may mga inborn, nagagawan nila ng mga pamamaraan para ito ay magkaroon ng mahusay na normalidad sa mga ganung mga bagay. So sa ngayon ay ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanila para sila ay makapamuhay ng maayos. At higit sa lahat ay ang gabay, maging ito man ay may kapansanan o wala, tayo ay makasunod doon sa kalooban ng Diyos. At sa mga may mga kapansanan at maging walang kapansanan, tayo ay makihati tayo doon sa maging ehemplo natin ng banal na Panginoon Jesucristo sa kanya ipinakita na paghirap para sa atin. So tayo man ay mayroong iba't ibang estado sa buhay. Kung ikaw man ay may disabled, so yan yung kinaharap mo na paghihirap sa buhay. Mayroong mahihirap na tao, mayroong namang kahit pa mayaman ka, so tayo may iba't ibang estado kung paano natin ito itatawid sa pananampalataya sa Diyos at pagtupad ng kanyang kalooban. So ngayon ay may kanya-kanya tayong hirap na hinaraanan sa ating buhay. Hindi kahit na sabihin mo mayaman ka, maaaring mayroon din ibang kinaharap sila. Kahit mayaman, mayroon disabled din sila na isinilang, mahirap, kahirapan. So mga ganun mga bagay. So tayo ay may itawid natin, paano natin itatawid ang mga bagay na ito sa may pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya kahit tayo ay mayroong disabilities o anumang katatayon sa buhay na pinagdaraanan, tayo ay maging ehemplo man ng Panginoon Jesucristo upang malagpasan itong mga bagay na ito. So ganun palagi yung ating dapat focus of mind na itinuturo sa atin ng banal na Panginoon Jesucristo na tayo hindi lamang pinagbigyan at pinagbabago para tayo ay makasunod sa Diyos, kundi tayo ay matuto na hindi lamang sa tayo may dinadalang kapansanan o tayo ay mahirap, kundi ang paggawa ng mabuti ay kinakailangan natin ng iba yung pagtitiis sapagkat napakahirap ang paggawa ng lalo na banal na pamumuhay. So marami yung tukso sa paligid, marami yung gumagawa ng hindi maganda. So ngayon ay kinakailangan mo na iba yung pagtitiis upang hindi ka magkasala para halimbawa sexual. So ikaw ay natetempt sa isang sexualidad, timpuin mo yung sarili mo para hindi ka magkasala. So kapag hindi mo natisyon, magkakasala ka, lalong lalo na
kung mabigat na pagkakasa sexualidad ang aabuti mo, di ba? So ngayon ay yung pala magnasa ka sa kapwa, yun ay pagkakasala na yun. So ngayon kung matitiis mo yun, ikaw ay nakatutupad sa kalooban ng Diyos. So iba't ibang bagay ngayon, kung ikaw ay naghihirap, so dapat ay pagtiisan mo yung paghihirap at magsikap ka. Hindi gagawa ka ng mga krimen para dahil sa paghihirap mo. So kailangan hindi maging dahilan yung paghihirap mo para ikaw ay gumawa ng krimen. So para matupad mo yung kalooban mo. So matitiis mo yung paghihirap mo for God, for good. So kung lahat tayo ganyan, tayo makapamumuhay lahat ng mabuti at matutupad natin yung nais ng Diyos na pumumuhay para sa lahat. So dapat ganoon ang ating focus in life, na tayo ay makapamuhay ng banal o spiritual niya na ipinakita ng banal na Panginoon. So ngayon yung mga kapansanan, kayo ay maniwalagan, kayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon, sapagkat yan ang ating lahat, yan ang ating enerhiya o pag-asa sa pamumuhay nito na dala-dala natin para tayo maging matatag sa ating pamumuhay. Lalong-lalo na ay ating paglasahan na tayo ay makaisa ng banal na Panginoon Diyos sa takdang panahon. Yung tayo ay ating perspective na tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. So within that na pag-asa, tuparin natin yung kalooban ng Diyos. O makasunod tayo sa pamamahala ng Diyos. Parang kapamalaan na makasunod ka sa batas. Kung hindi ka susunod sa batas, makukulong ka. So sa Diyos, sa ating banal na Panginoon, sumunod ka sa kanyang kalooban, dahil kung hindi ka makasusunod, pupulutin ka sa impyerno, sa itinakda niya. Ano na paghiwalayin yung nakatupad at hindi, na mamibigyan ng pagkakataon. So kaya tayo ay kung meron kung ikaw may pilay, kung ikaw man ay nagkaroon ng mga kapansanan, so tayo ay manampalataya sa Diyos. Dahil sa kung maaari na yan ay gawa ng demonyo, ikaw ay manampalataya ng gusto sa Diyos para yung matanggal sa iyo at makatupad ka doon sa kalooban ng Diyos. Yan. Yung mga ganyan mga bagay, at maaaring ikaw ay gawa ng paghihimala ng ilang mayroong binigyan ng pagpapala para mapaghimalaan ka. At ikaw ay manampalataya sa Diyos na ikaw ay magkaroon ng paghimala sa iyo, or ikaw ay makatupad sa kalooban ng Diyos. Ngayon, maipapakita mo sa mga tao, lalong-lalo na doon sa normal yung physical. Kapag ikaw ay may kapansanan, diba, pilay o mga bulag o mga iba't ibang kapansanan, kapag naipa sa buhay mo yan, isang malaking bagay yan doon sa mga tao na mayroong normal na physical na pangangatawan, para magsikap din sila lalo. Kesa dahil kung kaya ng isang pilay, kaya ng isang may kapansanan, lalong-lalo dapat yung mayroong walang kapansanan, dapat yan. So kayo magiging isang mahusay na ehemplo, lalong-lalo na kung matutupad yung kalooban ng Diyos at makapamumuhay kayo na may pagsisikap. So hindi kayo dapat mawalan ng pag-asa dahil andyan ng Diyos para tayo ay tulungan. So lalo na kayo magiging example ng mga tamad, mga taong buo ang kanilang pangangatawan, hindi magtrabaho, pero kayo ay kaya nyo. So hindi rin sila bibigay sa buhay, sapagkat kung nakikita nila mayroong pilay ay tinatakbo niya yung isang kalsada para lamang mabuhay. So maging ehemplo ka sa mga taong gusto dapat magpatuloy sa buhay at hindi nawawala ng pag-asa, na ganun, nakikita nila na patuloy lang umuusad pa rin kahit mayroong kapansanan yung isang tao. So maging kalakasan natin o ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, para tayo ay makausad sa ating buhay. Huwag natin siya yung ating magiging lakas sa ating pananampalataya para hindi tayo mawala sa mabuti at patuloy natin makamit ang isang magandang buhay. So, which is in this world ay how do we manage to live in good life. So yan, para tayo magkaroon ng kaligtasan sa pagbubuhay. Ano man yung katayuan natin, pilitin natin na matupad yung kalooban ng Diyos. So muli sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay, at naibahagi natin sa inyo ang salita ng Diyos at kayo nagabayan ng mabuting balita
sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoon. Mula sa Panginoon Kristo, sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoon Diyos, at tayo magkaroon ng kaligtasan ng spiritual. At tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang gabay at kaliwanagan dito sa ating pagbabahagi ito at sa ating pamumuhay, at tayo ay makatupad, tayo ay magabayan sa talima sa inihayag ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. So, muli doon sa Interfaith Unity, magkaisa tayo sa ating mga reliyon. Unawain natin yung ating mga reliyon, magkaisa tayo ng unawain natin yung mga pananampalataya ng iba't ibang mga reliyon, at makapagpairal tayo ng kapayapaan, mabuting pamamahala. Makagabay tayo sa isang mabuting pamamahala, lalo na sa buong mundo. Upang sa gayon, tayo ay magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, at pagtalima sa ating banal na Panginoon. So, yun. Muli, doon sa CBCP at saka Vatican Church, naway maliwanagan kayo ng ating banal na Santa Maria, at patuloy niyong mabuklod ang sangkatauhan sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at pabuting balita. At ang sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas ay maliwanagan, at kayo ay mabuklod sa paglilingkod na ito ng paglilingkod na ito ng Bibleized Promotions, na kayo ay mapabuklod sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo o mabuting balita at gabay ng banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat.